DXRU 1188. Radyo Ultra. Kini ang tingog sa kabaguhan. DXRU Radyo Ultra. Radyo Ultra. 1188 sa dial sa inyong mga radyo. Nagasimya gikan sa kasing-kasing sa Cagayan de Oro sa kusog nga 10,000 watts. Sa mga balita, serbisyo publiko, komentaryo o pagpalambo sa pagtuo. DXRU Radyo Ultra. Sakop sa KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Tingog sa kabaguhan, Radyo Ultra. Atong oras usak ka gutlo sa di pa moabot ang alas 3. Sakit man sa hingtungdan. Apan maoy naghusay og naghupay sa kagul-anan. Nuda Biritas. Ang balaod masakit apan maoy naghatag kanatos kalinaw. Nuda Biritas. Mga nagkagubot nga hunahuna, mga pagduha-duha, nagkinahanglang katinawan alang sa katawhan. Nuda Biritas. O karon, ariya, si Ultra Frank Mendez. Maayong hapon mga higala, kumusta o maayong hapon kaninyo ang palibot din is ato sa syudad sa Cagayan de Oro, init gyud kayo. Busa di ta magakumpiyansa kay naa man puy dag-om. Simbako og ang dag-om mo'y mupuli sa kainit sa atong palibot, mubanos na sa danguwan. Unya paghuman sa uwan-uwan din sa palibot sa dakbayan sa Cagayan de Oro, may tabo baha na sab. Pasti lang paitaw muna nga bantay-bantay lang ta di ta maga kumpiyansa, labi na inaron nga init kayo basig magatuo mo nga kuani kini nga wanay putol ni nga kainit. Siguro ay dag-uman atong mahangad-hangad sa anyway mangandam ta no kay kini morning ingon nato nga dili nato mapugnan mahitabo gayud maisip ni nga fortuitous event no. Ang buti pasabot na mga pangitabo dinis kalibutan nga kita nahibalo no, kita nahibalo nga naay mga mangilingig ang pangitabo sa kalibutan apan dili ta kibalo kano sa mo nang gitawag nga fortuitous event. Ang fortuitous event usa na sa mga circumstance ubos sa atong balaod nga kun mubutho nga nina unya naay wa masunod nga mga kasabutan naay mga kontrata ang gintrahan apan nagpatigbabaw ang gitawag nga fortuitous event. Abot pasabot na nga mabaliwalay nada no. Dili mahimo nga imong akusahan ang usa ka tawo nga wala mag-perform sigon sa inyo nasabutan sa kontrata kay naa may mga hitabo nga di na nato matagnaan pero gakahitabo. Arang-arang ang pag-asa kay pagingon og uwan lugar na ay maabot nga uwan usay dili sipyat gyapon. Di ba? Sipyat gyapon. Anyway, may hapon para sa atong mga suki nato nga nagsunod dinhi sa ato gag pagpadagad dinhi sa atong programa ang Nuda Veritas o ang inyong mga pautana ipadala lang sa 0917-704-3210. Unya naapay pwede idugang nato diha ang ato ang YouTube. Before sa YouTube naatay kanang Facebook. Kasagaran magpadala sila sa mga pautana via Facebook. So ato po nang basahon ug doon na ilang ipadala nga mga pautana. Other than that, ang atong tuwa sa mga lagyo, ako man nasulti pa kaniadto nga kung gusto mo magpadala og mga pautana unya dayon na gusto ninyo nga ma-share ang inyong nga problema ug unsa poy atong ikasulti sa pagpasabot ilabi na kun dunay mga pautana nga may kalabutan sa atong pamalaod sa pagkakaron, ipadala na dinhi sa Nuda Veritas program. Ang atong Nuda Veritas program mabati kini ninyo
matag alas 3 ngadto sa alas 4 antak na sa kahaponon. Usala na siya ka oras nga pagpadagan sa programa matag adlaw nga Lunes, Miyerkules o Biyernes. Karon kay Miyerkules man, so ambot ipasabot nga niya kita sa atong Nuda Veritas program. Aside from this, aron nga maka-review kamo sa mga pangutana, no? Og unsay tubag mga explanation dinhi sa Nuda Veritas naa ta YouTube channel. Ang YouTube o ingo pa nila YouTube na usab na magkaroon god, no? Ambot nga nung kasabon na ato na bata man tanan ng ingong nga YouTube na, no? So pahinuntan na lang, no? YouTube. Diha pwede ninyo nga mabisitahan ninyo ang ato ang YouTube channel. Pinagi lang sa pag-type ning mosunod, Nuda Veritas CDO. Ako balikon ha, Nuda Veritas CDO. Pag-type ninyo na, pagtuplok ninyo diha, magawas na ang tanang episode diha mismo sa ato ang YouTube. Magpili-pili na din mo og unsay hisgutanan, unsay mga pangutana. Kung gusto mo makadungog sa pangutana, diha. O gapadala mo ga pangutana, unya basin nagtuo mo nga nabasa ba ka nato or wala, i-review lang ang atong YouTube. Kay diha inyo may bawan og unsay mga nahisgutan og atong gitakol nga mga matawag nato nga mga pangutana gikan kaninyo. Okay? Tala sige. Karong hapuna dawato na to ang inyong mga pangutana. Ang pangutana nga unahon na to og pagtagad din sa ato nga pagpadaguban sa atong tulumanon. Mao ni paminaw sa kay ako sang IQ nako. Conrado Bunghay Lirupan. Si Conrado suki na to nga tigpaminaw og may akong pagtuo nga sige siya makasagap og mga problema, mga pautana gikan siya mga ila, mga higala. So iyang i-share dinhi og unsay inunta panglantaw sa Nuda Veritas dugtong sa ilang iduso nga pangutana. Niya, ingon pa ni Conrado Bunghay Lirupan, mangayo lang unta kog opinyon nimo Sir Frank. If si Mayor Clarix undangon niya ang mga pagpanghatag sa litson, mga cake o guban pa sa imong tan-aw ba makahatag ni og dako og dugang nga pundo asang sumpay niya makahatag ni og dako og dugang pundo aron makatabang sa pag-repair sa drainage nato dinhi sa syudad nga gakabahan. Kung ako'y pagbuton, no, or membro ko sa City Council, I will insist to abolish this program. Kining mahitungod sa cake o gaon sa pay mga incentive ingon na. Himuon talang ng case to case. If not, tagaan natong authority ang CSWD nga sila'y mag-provide og assistance. Not necessarily is separate shall I say a separate budget to be approved by the members of the City Council din sa atong syudad. Ngano man kay way klaro gipolitika ang mga incentives sa atong mga senior. Kadyo nawala. Kaya kini may kalabutan man ni sa cake nga ang cake o 1,000 pesos nga murag incentive sa mga birthday celebrant. Dili tanan ang nakatilaw ni pili-pili og politika lang gyapon. So mas mayo pa nga ato ning isave para sa lain nga katuyuan kay mapuslan pa. Unya dayon mudako-dako pa siguro atong pundo para sa special nga purpose. Kining paghatag og gahin sa ato mga senior citizens sa pagkakaron kunuhay na 5,000 burial assistance ambot katong namatay nga ilan ako nga naa sa uptown presidente sa senior citizens organization diya sa level, no, sa lower nga level part
ambot og natagaan ba og 5,000 pesos nga burial assistance. Kay kung natagaan man pananglitan, natural ato nang ikalipay kay naay assistance. Ikaduha, di mang tangan ni ang angit ang magpasalamat tungod kay na may gabuot niya na nga pinagi sa approved ordinance sa City Council dinis atong syudad. Kung pananglitan ilan ning trabaho, paghatag o mga tabang ngadto sa atong mga senior, dili nato sila angay pasalamatan kay gabuhat man sila og ordinansa may tugod niya ini. In other words, i-enforce na lang, ipatuman na lang. Ipatuman na lang. Ambot og unsa ilang tan-aw kay kinigong nahitabo sa pagkakaroon kadyo lang taas man din If si Mayor Clarix undangon niya ang mga pagpanghatag sa litson, mga cake ug uban pa, sa imong tan-aw ba makahatag ni og dako og dugang pundo aron makatabang sa pag-repair sa drainage? Kadiyot ha, kay makatabang sa pag-repair sa drainage nato dire sa syudad nga kabahaan. Ako nga tubag yes. Oo, mas maayo pa undangon nato na kay wa man na maangay pagpangatag, pihig man na. Another form of tambalos-sulos. Alright, gikan ni Mr. Ang pangutanan na to si Mr. Lirupan, no? Conrado Bunghay Lirupan. Di ay laing pangutana ni Mr. Melbourne Aturo Dumagpi, Nuda Veritas, na alang ko'y gamay nga perspective. Kabantay ka, Sir Frank, diha ibabaw sa Bulon Seri, diha sa una, puro na kakahuyan sa una, murabag mini forest. Apan karon kung wa ko masayop gihimo na karon og subdivision kay hawan naman kayo. Gahapon sa hapon gibaha pag-ayo ang kamamanan. Sa tan-aw nimo, buhawi ba to gibuto o tungod to sa pagkaupaw sa bukid diha sa upper kamamanan? Siguro usa lang ni, no? Mong gingon ako fortuitous event kini. Dili ni madala og payong-payong aron dili mawanan ang usa ka area. Mao nang gakahitabo. Kanang gingon nimong gi-describe nga kanadto mini forest niya karon wala. Di mo gud ta kabuot. Ilabi na kun privately owned ang mga property. Gawa siguro kun ang tagiyan na gobyerno, therefore manawagan ta sa gobyerno nga hangyo na tong gobyerno nga kinahanglan nga kining mga dapita i-preserve di kini, proteksyonan nato ang atong environment para nga dili mabahaan ang atong mga kaigsunan nga naa namuyo sa kilid-kilid nga bahin. Apan kini gipanagiya sa kung pagtanaw, gipanagiya sa mga pribadong individual. So wa tay mahimo kay sila may tag-iya sa luna sa yuta. Atong timanan nga ang tag-iya sa yuta naa sila'y nagkalalain nga mga authority or katungod or gahom nga gipatabak sigon sa atong balaod ang Civil Code of the Philippines. So kanang pagbaligya, that is maisip na to nga the right to dispose, hos disponende sa Latin nga term. So ilan ng katungod? In fact, diha mismo sa katungod sa mga tag-iya sa mga pribado or sa mga property part, ikaw lugar, si Pedro, tag-iya ka sa halapad nga kayutaan. Napay gihatag katungod ubos sa mga balaod nga the right to abuse. Pero kanang the right to abuse, balantayon nun po na sa akong tanaw. Dili absolute, no? Kay malisod magkayo imong balay, imong sunogon, unya ang kilid na sa imong balay na ay mga silingan, basin o mamiligrong atong silingan, maapil pagkasunog iyang balay. So, na ay mga limitation at the same time. Dili absolute. The right to enjoy fruits. Katungod nga po na sa mga tag-iya sa luna sa yuta. Now, for example, the right to enjoy fruits. Panalitan,
na kay mga propiedad diha sa Daplin. Gitukuran nimo apartment, gitukuran nimo commercial building. Giabangan kanunay magbayad ang gaabang. So ang bayad sa abang under the classification sa civil code gitawgon nag fruits. So nag-enjoy ka, the right to enjoy fruits. Ang mga bayad sa abang. Nawa say makabuot nimo nga imo man ang katungod isip usa ka tagiya sa luna sa yuta. Nakita ninyo. So, therefore, kanang yuta nga ingon nimo kanadto forest, mini forest nga area. Kung privately owned kanang nga property, sir, ako tanaw di ta kapugong. And that is part of the right to disponende. No? The right to dispose. Kay basin og nabaligya na, ingon pa nimo murag naa na subdivision diha. So maybe correct nga naay subdivision diha. Na ang buhaton lang unta sa mga contractor or sa mga subdivision developer, kompleto ang mga drainage. Kay kung panalitan wala ta o ang atong drainage gagmay dili suitable sa makompute maguna sa mga engineer part ang volume sa tubig makompute na kita ka di man ta engineer dili na makompute adi ta ka compute na palitan usa ka halapan nga subdivision. Alright, so gaplano nga develop ang mong area. Ang usa sa mga tan-aw na sa mga engineer sa developer mao ang iyang mga immediate surroundings aron sa ingon nga dili kini maka-create og dako nga purisyo panahon sa katalagman. Anso usa ni mao ang mga lain-lain nga klase sa mga kanal. So kung dako ang area, dako og salod sa ulan. Di ba? Alright. Kung dako og salod sa ulan, mo produce na og dako pod nga tubig. So ilan ang computon ang volume sa tubig na may receive sa ka subdivision vis-a-vis ilang makompute ang gidak-on sa mga drainage system or sa mga kanal. Aron sa ingon nga kung mokusog pagbundak ang uwan, dili diretso mag-overflow, igo-igo ra kana musubay sa gibuhat nila nga kanal. Ang uban god basta lang ba nga imbis nga ang describe dito recommendation sa mga engineer usa ka dupa ang gilapmon nya dahil pagtrabaho na basin og katunga alas dupa unya ang competition na sa volume o sa tubig nga kung maabot ang katalagman sa uwan dili makapaigo kay sobra gumikan sa area gumikan sa iyahang kining characteristic sa mao nga property kay og bakilid panalitan gamay so normally paspas ang dahili sa tubig. Kung paspas ang dahili sa tubig buligid lang na sa luro na to pinagi sa nindot kaayo nga kanal, di ba? Aro nga ang mga low-lying areas dito sa ubos dili mapurisyo. Dili mapurisyo. Di kay ko familiar na imong gi-describe I think nakalabay ko one lang diha. Dugay na to kayo. Okay, gusto na ko nga masuhito ko sa maong area. Di na nga ni ko tultur og asa ko nakasubay dito. Kanang dapit sa bukid sa Kabamanan. Okay, nala sige. Salamat kayo si Mr. Melbourne. Kadyot lang ha. Melbourne Atoro Dumagpe. Okay. Soroy ni Libs, Noda Veritas, Sir Frank, tinuod ba nga ang presidente ray makapugong sa impeachment ni BP Sara kung superior siya nganong di man siya gatumanon yang giingon sa mga naa sa ubos niya og ranggo? Diyot ha, ako ni i-review. Tinuod ba
nga ang Presidente Rai makapugong sa impeachment ni BP Sara kung superior siya kung superior siya nganong di man siya gatumanon yang ingon sa mga naa sa ubos niya og ranggo sa to padili gatahoron mo ba na ambot ni mo ipasabot. Ang atong presidente sa nasod is the highest official of the land. Kana gid siya o nay makatupong. Pero kung mag-istorya tag impeachment, ang dunay primary nga jurisdiction diha ang Senado. Mabot na nga ng impeachment complaint diha sa Senado. Ang Senado will have to exercise full and unconditional nga control, sila ang adunay jurisdiction to the exclusion of other government officials. Kay that is the exclusive authority of the Senate. Dili ta makapangilabot, dili ta makabuot diha kanila. Now, as president, taas man atong ranggo, kita may pinakadako nga official sa nasod sa Pilipinas na akalay matawag nato nga mga unseen nga mga authority or power nga sarang maka-influence diya mismo sa Senado. Pero dili kana necessarily or it follows nga binding gina. Padungog-dungog lang. O, padungog-dungog lang. Nga naman, di man natrabaho sa presidente sa nasod. Remember nga, distribution na ni of authority or power. Ang atong presidente sa nasod, siya ang mag-execute. Ang atong kongreso sama sa Senado sa nasod sa Pilipinas, naa sila sa lehislatura, unya gidefine ubos sa atong konstitusyon nga sila nga dunay gahom sa pagpaminaw sa kaso sa impeachment tali sa mga impeachable official. Wala si bisan kinsa nga maka-apil diha. Limitado lang na sa mga 24 ka mga senador. Kung doon na may mga statement nga ingon pa ni mo kana dili na siya binding, hatod-hatod lang nag-istorya. Unsay pinakaulahi kabahin sa impeachment. Ang impeachment case batok ni Vice President Sara, ingon pa ni BBM, ipaubayan niya sa Senado. Unsay bot ipasabot, that is a recognition of the fact that the President cannot exercise power because dili ka na function or katungdanan sa Malacañang. Iya man ni og trabaho. Pero na siya influence, pero dili ka na siya maisip nga binding. Kay wa man na i-define ubos atong batakang balaod. Na ganang dili ka tahod mga sa to imong sulti kadto ubos og ranggo. Katungod na sa atong presidente sa nasod ang pagdisiplina. Nalipay ta kay naay instruction niya nga ang tanang mga cabinet secretary mo tunol, mo tender o courtesy resignation aron to give way on the part of Malacañang makanuna siya og mayo kinsa ang mga buotan capable nga mga public official nga akong itudlo aron makatabang sa akong administrasyon. Kay motuo kag sa dili na ipipila dili siguro tanan nga mga cabinet secretary nga bugat kayo dadon dili makatabang. So man ang gibuhat sa atong presidente sa nasod. Lamang sa ato lang obserbasyon, halos tanan man sila gi-reappoint, murag way pulos ang ato panawagan nga mausab ang struktura ilabi na sa executive department. Kay sila may gitugyanan nga mag-execute sa tanang mga bulaton. Mga balaod sila mag-implementar. Na kung dili tarugon na sa pag-implementar, apektado ang atong panggoberno. Na uban diha, kapamulitika. Ay, maklaro man na to, ilabi na kay 2028, hapit na. Pila ka buwan na gikan karon 2027 na. Paspas ang panahon.
paspas. So, ingon ni ang kay tabo. Kung buti mo ipasabot nga directly maka-influence si BBM, dili na mahimo. Dili na mahitabo. Kuan lang, dungog-dungog lang, padungog-dungog. Look, sa diha nga naistoryahan ang impeachment trial ni Vice President Sara, before that, a week before, no, ang pipila ka membro sa Senado nangadto sa Malacañang. On the guys nga nagmeeting sila kanang gitawag nga LIDAC, Legislative Executive Development Council. Ang manambong niya taga-executive, taga-legislative, ulay apil ang judiciary. Magmeeting sila unsay plano sa gobyerno sa nasod sa Pilipinas. Basin atol sa break, nagpadungog-dungog si BBM. Nga, kumusta man na? Kamu na diha, kaya apil-apil. Murag ingon na. Mabitaw na nga murag sukol talaw ang nitabo sa atong presidente sa nasod. Kay siya may gipasanginlan nganong ni Sotoy ang impeachment complaint gipermahan sa 200 kapin ka mga membro sa House of Representatives natong Pebrero 5 ing naron nga oras. Naabot nitong dapita sa Senado, hapit na magsira sila, mag-adjourn na sila. Nya karon gaapurahon sila. O, di ba? Nya. Kadto, ubos ko no to sa blessing sa atong presidente sa nasod. Karon, nag-ingon na sab siya. Munang ingon ko nga, atras abante ni. Kaya ningon sila nga, bahala na muna na. Murag di siya labot-labot. Para dili po siya ma-misinterpret sa mga tao sa tibok nasod sa Pilipinas. Kay prior to that, nag-issue siya statement. Gusto siya reconciliation. Na murag na taphaw tong ilahang panawagan ng reconciliation, kaya nag-ingon mang uban, Mr. President, if you are really interested to reconcile your political enemies, bring Digong back home gikan sa Netherlands. Wala reaksyon ang Malacañang. Why? Kay natunol na ang jurisdiction to na sa ICC. Gawa siguro na sila mga other legal remedies nga iuli o ibalik si Presidente Digong. Nanang butang nga kung mahimo na sa atong presidente sa nasod, so gatuo ko nga naay reconciliation. Pero mura man og wala. To as Digong, actually si Digong wa magiging totally nanampiling siya dito kanunay. Enjoy man po siya, naka-adjust na sab siguro siya. Labi na kung doon ay makita nga mag-agi nga mga chicks. Tsaka na okay. Ma-inspired mapuntang ang atong presidente sa nasod. Ang atong presidente si Digong, bisag ingon na niyang kahimtang, naamagay mga komedya about chicks. Okay. Sige, I hope nga nasabtan ko ninyo, no? Ilabi na ang role sa presidente sa nasod kung istoryahan na to ang impeachment. Laing pangutana itong hatagad o pagtagad laagan nga angkol, ingon pa niya, Noda Veritas, I need your advice. Akong kauban sa work, wala niya Diyod ha. Dere. Akong kauban sa work, wala niya gituyo na luwaan niya ang isa ka dato apan niya tuyoa niya murag wala niya tuyo ang buti pasabot nga naa di ay tao sa iyang tungod og dadto pa nakapadulong ang laway mismo sa naong mireklamo ang tao sa barangay unsa di ay kaso pwede nga atubangon na niini. Skandalo siguro.
ang pinakaduol nini. Oo. Mo nang nga pinakaduol pero abi nimo na may uban ingon nini pero dili siguro nawong. Kana makasala ba magsuri man. Magsuri. Selo ako mo kana mo kini kay ko no, gihangin manggod pag pangluwa nako abi nako dito mutugdon sa layo-layo. Gihangin atlan og hangin. So minus ang lagpot nitugdon si imong ulo. Suri kayo. Na may uban ingon ana. Paambot o gusto ka o kaso-kaso, maagi magyapon na sa barangay. Dito sa barangay nga level. Ninyo i-resolve na. Kanagong kaso-kaso, may man lang na sa dato. Kaya kung dato ka, maka-afford ka man og bayad sa abogado. So, pwede nga katong giluwaan, maka-file og kaso. Kung gusto gyapon niya, panalitan og na nakagusto po siya na nga mao nga buhat, or wala man makagusto kay suko man. Ang buot na ko ipasabot mao nga, kung gusto siya mag-file, iya ka nang katungod og walay makapugong diha kaniya. Ingon na lang ang magkahitabo. Walay lain nga substitute magsuri nga naluan. Grabe sad no. Pero og katong ihuluwa na pay mga 25 grams nga bulawan. Siya ay dugangi basig miingon pa siguro niya na. Oo. Grabe no. Iyon na mga pangitabo. Sinilingan man nga conflict kini ini sinilingan. Lugar ka pangitabo sa atong mga silingan. Sahi makakita kag away sa mga bata. Ambot og asa na saksi sa mga bata na naipanom mag-away mga bata. Luwaan. So kining mga butanga dili mayo padakon sulbaron gini sa labing dali nga panahon. Labi managsilingan na. Pero ingon ka mga dato na muna ng problema. Kay basin magpabayad na pero grabe basab. Kaligo na lang dito niya panabon og may lugura og maayo ng imuhang aman tugdon ng mao nga laway. Kay basig magpilit-pilit na sa imong aping unya dayon na ay gahi nga gipabilin bulawan dito. Sos, makaingon ka sa ibog kagaligon, mugawas ko kay magpaluwa na sa ko. Ingon na ang magkaitabo, di ba? Sige. Thank you. Mga lang yun og pasaylo, ha? Okay. Sige. Gikan ni John Macas, Sir Frank Nuda Veritas. Hi, Sir, gwapong Sir Frank. Why paglubad? Di ba sir, Davao o Cebu is metropolitan na? Naa na ba sila version anang syudad sama sa MMDA sa Manila? Naa by MMDA ang Cebu? Masumpay. Og Davao? If mahimo ng Metro CDO, naa by CDO MMDA pohon? Kinsa mag-finance ani ang LGU ba? Okay. Following that organization of the MMDA sa Manila, kini siya nga MMDA gilangkuban ni sa nagkalalay mga syudad sa Metro Manila. Gitibuok silbi ang mga representante sa mga syudad nga nilangkob sa MMDA. Mao kana sila yung mga maisip nga mga opisyal sa MMDA. Ibutang ta sa lain nga pananglitan. Mura ba og usa ka kompanya or corporation nga maka-operate ang corporation o doon ay mga board of directors. Kana sa lain nga perspective sa mga private corporation. Sila ang magbuot, magdumala
sa pag-operate sa usa ka corporation. Ang MMDA is a government agency. Gilangkuban kini sa mga nagkalalaing mga mayoris nga nahimong membro sa MMDA. Natukod ka na pinagi sa balaod nga gipalabang sa Kongreso. Mausab na ang mahitabo. As far as Cagayan de Oro is concerned, wala tani ana. Bisa nga nigdabaw, murang wala pa sab. In other words, there is going to be a special law to be approved by Congress, creating a specific place, including, and maybe, example, Cagayan de Oro. Kaya diha mismo sa balaod, i-mention og unsang mga uban nga lugar nga mahimo nga mulangkob sa Cagayan de Oro or Metro Cagayan de Oro. Mga kalungsuran. Muna nga doon na ilang mga draft sa pagkakaroon nga ang Metro Cagayan de Oro langkuban sa nagkalalayng kalungsuran gikan sa hasaan pagpaingon ditong dapitas lagindingan. Apil ang Manolo Fortes. Draft lang na siya. Wa pagin na siya mahingpit pinagi sa pagpalabang sa balaod. Ang magbuhi sa Metro Cagayan de Oro or Metro Davao. Ang kada lungsod nga may sakop sa Metro Davao or Metro Cagayan de Oro na sila contractual obligasyon sa Metro Cagayan de Oro or Metro Davao. Contribution kini in a form of funds aron nga mao kini mag-manage sa Metro Cagayan de Oro or Metro Davao. Ilan ng istoryahon. Ug mahimo ka ng tipik dayon sa balaod nga ipalabang sa Kongreso. Kana plano nga Metro Cagayan de Oro or Metro Davao, dugay na kay na, parehara na sa Mindanao Railway. Dugay na kay na. I think during the administration ni Mayor Kanhi, si Mayor Ambing, gahisgutan na sa RDC, Regional Development Council. Na yung mga established concept na part. Pero, wa tamay bao, unsay rason, nga nung kakalangan, o wa ka na ma-implementar. Kaya pwede mo na panghingusgan sa mga hintungdan, no? Mga congressman, sila Governor Bambi o si Congressman Bambi. Mutingog man po na ditong dapita sa House. Congressman Lordan Swan. Mutingog yapon ditong dapita sa House of Representatives. Congressman Rufus. Mutingog yapon sa House of Representatives. Nabi karon na may mga siluso. Siya kaayo ninyo, no? Magmitro-mitro na mo diya. Kaming taon, wala. So, walay panagiusa. Walay panagiusa. In the same way, kung panalitan sila, butang talang panalitan palabang sila balaod din dapita sa House of Representatives, ipasama na ditong dapita sa Senado for concurrence or amendments. Alright. Pagbasa nila dito, sa man approve ba already, propose nga balaod nun, may tungod ni sa pagtukod sa Cagayan de Oro nga Metro Cagayan de Oro. Mo ba? Inyo ra na. Pakatulga na, di na to na balibalihon. Kayahay ba kay nila? Managlahi mga atong mga panglanto, mga perspective. Imagine mo, panahon pa ni Mayor Ambing, gahiskot na sila sa RDC. Nasundan ni kanisete Mayor Dungko Imano. Hisgot gyapon. Tanawag ni Saler ba? Parehara sa Mindanao Railway. Kanang Mindanao Railway, nadlumduman ako, panahon pa na ni Vice President Emmanuel Pilais. Na ilang damgo na ni anhing Assemblyman na Cording Jail. Sila may teamwork na to. Ilang mga plano.
So kita lugar nga mga mayukmok, nga mga mulupyo din sa Cagayan de Oro or sa Mindanao or Davao. Ngilngi kay na paminawon. Mayngon sila, ha? Tren ha? Tibuok magdagadagan ang tren sa kana sa Mindanao, gikan sa Davao, pagpaingon sa Cagayan de Oro, bisibirsa balik ditong dapitas Davao. Mura bitaw o bitaw ga talagsaon nga proyekto nga dili basta-basta antong karuwa pag yun matigayon. Alright. Panahon ni Presidente Digong, doon ay move. Ikwenta na nila pila ka mga station nga diha mohunong ang train. Tibok Mindanao ha? Moagi sa Cagayan de Oro, lipot pagpaingon ditong dapitas sa Zamboanga, manukad sa Davao. Nawala man. Unya na itong miaging duha ka sibana, ako na dayon nga nabasahan ang news nga naara kuno ibalik ang Mindanao Railway Project. Ang potan na kanusa ka na. So dili na man naglayo ang kahimtang na mao nga plano mamaura pod sa Metro CDO. Na kanusa pa mura magdilita interesado na istorya na. Pila ra may itong madaginot nga congressman. Sa miso butang talang duha. Another two coming from the CDO. Upat. Niya ka ng upat og maningog na dito sa House. Makonbinser ka ha ang more than 300 members of the House of Representatives to finally accept the concept of creating Metro Cebu or Metro Cagayan de Oro. Murag maglisod no. Pero nindot kay kanang plano. Abot unsay babag. Kay kun buto na naon part kung mag-usa lang gyud kitang tanan. Di na angay na nga lalisan. Oh, maghangyo ta sa mga sikbit nga mga probinsya ngano man. Benefited magyapon sila. So we have another congressman coming from Iligan. Misamis Occidental, we have another one. So, mga sikbit ni. Di ba? Bukidnon, we have pila, duha, tulo. O, kamag kongresista. Makadugang-dugang, mahimaw na ni siya nga black. Kung maningog ni sila, maglanog-lanog ilang tingog. Pero lahi-lahi siguro ilang agenda. Why? Kay hantog karuwa mag-yung tinguha nini nga dayunon ang tanang mga plano. Mao na ang kuan kining dako nga problema kasi if mahimo ng Metro CDO naabay CDO MMD puhon kinsay mag-finance ani mo nang problema no national law man kay ang Congress mo mag-approve di ba alright natural dito sa brainstorming sa mga debate kabahin ni pag-create naagyo mo tindog mingon sila nga before I will support the proposed bill creating Metro Cagayan de Oro, may I know what are the sources of funds for the MDA naman for Metro Cagayan de Oro to survive. Kaya kung ang saligan lang ang pundo sa CDO, diliganan ang CDO. So, part of the mechanism, ilabi na sa pag-umol o pagpalabang sa maong balaod, naagyoy mga LGU na participation nila in a form of assistance or financial assistance. And this is going to be another council. So, ang may tabo na say matudlo nga siya maisip nga MMDA ba or Metro Cebu or Metro Cagayan Administrator. Di ba? Pareha diyang depita sa MMDA sa Metro Manila. Limtang ko lang ang ngalan, Attorney Artis. Ang ga-appoint niya, kay ang ilang level na part, ang ilang ranggo na magkaumamao sa mga department secretary. Mabitaw to katong mo
tender sila og courtesy resignation. Si Attorney Artes apil nga may tender sa kani courtesy resignation kay appointed pud siya sa atong presidente sa nasod. So may tabo nga kung panalitan na atay matudlo nga opisyal sa Metro Cagayan de Oro, ang itudlo na tinudlo gyud sa atong presidente sa nasod. Depende sa tenor na dayon sa balaod nga i-pattern sa MMDA sa Manila. Okay? Sige, Ma'am Elizabeth Baselgo is watching. Salamat kay Ma'am sa imuhang wa gini undang siya o di ni siya gaputol. O si Ma'am Fee Mundia, no? Si Ma'am Fee ingon siyam na dudtan kuno siya sa uwan kagabi murag luya-luya silbi iyang lawas. Manambal kag gyud diha, Ma'am. No? Besag unsa dumduman katong mga advice sa imuhang mga advisor sa panambal. Mautoy inyohang gamiton kay karon peligroso na kayo. Kung weak ang imong immune system, dali kang madudtan. Pero kung strong ang imong immune system, dili ka basta-basta madudtan. Murag ingonana, no? Murag ingonana. So, mao na ang ato ang pagpasabot diha kaninyo. Sa kalangan, dili nato na specifically ma-address. Ambot o gano. Napagid siguro lain nga mga problema nga siguro di nila masulti. Di nila masulti. So mulambo unta ang Lagindingan. Mulambo ang El Salvador. Kay partner siya sa Metro Cagayan de Oro. Na unta-unta lang na kay wa pa man. Okay, nala ay si kadyot lang ha. Unsa pa ni unsa di kaso pwede ato bangon manani. Okay, si Junjun Makas ako si Junjun na nangutana din nanto. May tungod sa Metro. Ang Davao ako kabantay Metro Davao ba na? Sa Cebu murag na murag punog wala di ko makasiguro ang Cebu. To ay nooy Metro Cebu dito gaisano man to. Nala. Sige, salamat kayo ha. Sige, basin og doon na pamoy mga pangutana, ayaw mo duha-duha sa pagpadangat sa pangutana. Ha? Kadyot lang ha. Kaya akong ga subay-subayo na kuning uban nga mga kuan kining alright, dirita sa Nuda Veritas karon alas 3:35 na padangat ang mga pangutana. Nuda Veritas, good noon sir. Sir Frank, unsa ang bot ipasabot sa prenuptial agreement o kinsa ang mga signatories diha? Usa ko kabalo, palihog ko og explain Sir Frank. Arturo Asisterne sa Bulwa. Sir, mayong hapon nimo diha sa imo sang mga siligan bisan og di ka interesado sa ulahi nga development sa politika din dapita sa Bulwa. Gusto laming magpasalamat sa mga katawhan ni dapita sa Bulwa. Lakip ka, no? Lakip ka nining bahina. Kining mahitungod sa pagdaog ni Congressman Lordan diha sa inyong barangay sa Bulwa. Kanang barangay Bulwa, administration kana niya kuan murabag gaangkono na sa City Hall nga iya kuno na, no, ang barangay kontrolado, pero kaloy sa Dios ang naitabo na pildi ang ilang kandidato diha. Unya ang nakadaog si Congressman Lordan Swan. Talagsara ni naitabo part kay giklima na nila nga baluarte kuno na.
o sa mga kontra ni Congressman Lordan Suan. So thank you sa mga suki na to nga mga tigpaminaw, mga supporters ni Congressman Lordan Suan den depita sa Bulwa. Buot ko lang sublion ang pangutana. Noda Veritas, good noon, Sir Frank. Unsa ang bot ipasabot sa prenuptial agreement o kinsa ang mga signatures diha? Usa ko kabalo, palihog ko explain, Sir Frank, Arturo Asisterne sa Bulwa, Tiway. Ang prenuptial agreement naanana sa karaang balaod sa Civil Code sa Persons and Family Relations. Unya, nasundan sa Family Code of the Philippines na agya po na about marriage. Okay. Ang prenuptial agreement, sir, mo ni magkakitabo. Si bana or umabot nga bana o umabot nga asawa, magpirmahay sila og kasabutan. Ang kasabutan katawgo na og pre-nuptial agreement. Kontrata silbi nilang duha. Og diha sa pre-nuptial agreement, pirmahan ka na nila sa dili pa sila kaslon. Munang nahitabo nga pre meaning before. Nuptial sa marriage silbi. Sa to pa sa di pa si magtiayon magpakasal, pirma sa sila. Gatawgo na sila og pre-nuptial agreement. Unsa ito dito? Ang ilang sabot kabahin sa pagpanag-iya sa mga propiedad. Nga sa ato pa, pwede nga magpirmahay mo na kining yuta nga muka na mo kini sabutan ninyo. Ikaw ba na kay buutan ka mangyod? Makamanage ka nini. Pero na yung mga property na ko diri nga dili pwede nimo i-manage. Dili tanan. Kung mao na ang gusto may tabo sa pangsawunon, isuwat na dito sa prenuptial agreement. Ingon na lang na ka simple, no? Ang mao nga prenuptial agreement. Sabuton sa di pa mahitabo ang usa ka kasal. Especially sa mga bahandi. Kana protection po na nila. Usa ka instance nga nailan ako. Ako ga prepare sa prenuptial. Nang unsa may isa kay dinhi. Sing siya nga ang bana kon dili farinoy kundi foreigner gyud. May man sila kay gasabot man sila bay. Murag in agreement sila. Sa mo ni mong sabot, Sir Frank, mo kana mo kini. Nga na ko'y balay. Ako ni. Although part of that iya unta, pero ni give way si bana. Pamanhunon. On the other hand, iyang property ditong dapita sa gawas, gipaklaro po dito, nga way labot ang iyahang palaganggang nga Pilipina. So, iya sila pagpamanage, pagpanag-iya sa bao nga panga propiedad, walay hilabtanay. Pirmaan nila. Nagkasinabot sila. So, walay problema. Diba? Kanagod, sa uban nga mga pangitabo, panagana ba? Ay simba ko magdaot ang pangisip sa either asawa or bana. Unya de pag humagkasal, moingon day ang bana, isugra ba ko? Naarabo ko'y pusil. Ug di ka mo sugot nako nga ato ning ipamaligya kining maong property, ilabi na ka ng imo. Pusilon te ka. See? Nga naman. Gihinadlok, unya walay prenuptial agreement.
Tungod kay ang prenuptial agreement, binding ka na nilang duha. Ug angay sila magkinahuray. In other words, protection nilang duha. In the same manner, nga kung ang asawa, magrumintada diya, maghawid og granada, pabuton ko ni. Bahalag mga matay tang duha. So, kanang imong sakyanan diha nga 5 ka buok, ako ang upat. Kaya wala may prenuptial agreement. So, may tabog yun. Pero kung doon na kay prenuptial agreement, nga di mahimo maghilabot ka sa mga personal properties sa imong pamanhunon, di ka gyud magkabuhat na. Di ka gyud. Kay inyo man nasabot. Inyo na nga sabot. So, isig isa, pangsawunon o kining pamanhunon, sa di pa mo magkasal, magsabot mo mayo. Kaya nga uban diya, kini, makasawa ng gikunini da. Oo, guwapara ba ni akong pangsawunon niya. Nahibawan ako nga halos tanang yuta diya sa libuna. Iya ha. Di ko maghiskot og prenuptial agreement kay ako ng ilugon ibaligyan. Kadimalas magi kay pangsawunon. And so, pauta na, helpful ba? Makatabang ba ang prenuptial agreement? Mahinukto ka na ni Mr. Arturo din dapitas bulwa. Unya balo na rabas siya. Okay, sir, ilabi na sa mga balo, protection ni kay ang mga anak sa primero na tong asawa basin og argibyado. Siya dadon sa kinsa man imo pangasaunon. Ay ko an god kay kitan ko man na diha sa kuno sa Krustal. Hala, Krustal. So, magduha-duha na dahi ang mga anak. Nganong abot ka mas Krustal? Kitsa ba ka o sa baning nga klase? O, diba? So, mahimo makasuggest ang mga anak that maghibo mo og kuan kasulatan prenuptial agreement. So, gwapo na, diba? Protection na. Kaya kanang uban, gusto bang asawa o gusto po nga mamana. Tungod kay nakita niya nga kining akong pamanhunon, dako kay yuta ding dapitas baungon. Unya nagpatanto pagyod. Sapian gid kayo. Kung maasawa na ko ni or ako ning mabana, hayahaya na ko no. Dabi kay nakibalo ngayon pa sa unon. Unsa? Unsa nga nito, Frank? Ikaw kuno ba? Pangasawon kag yun niya kay nahigugma gid siya nimo. Oo. Niya kining gusto gid siya nga ikaw gyud ang masawa bisan kunog ugma dayon. Pakasalan ka. Hamo ba? Mo isulti niya? Oo. Niya pa-advise din ang babae. Unsa ba akong buhaton? Mingon dayon to usa. Magpirmahay mo. Kay basig ilugon ang yuta ni mo sa baungon. Mo na peligro. And that is the advantage. Why you have this? Protection kini. Protection. Anyway, pasalamat lang ta, no? Nga ni lugwa kini ka mga pangutana. Nalipay sad ko ni Arturo as sister. O sa ikaw, sir, kung dagang kag property niya na kuno na kang na may panahon nga lonely siguro ka, nangandoy ka nga dunay may istorya, no? Na ay imong ika-istorya matag karon ug unya nga sara makatag nimog inspirasyon sa imong pakabuhi dinhi sa kalibutan niya dayon mga sawa ka basin nag-offer ka. Ang ako suggestion maghimo kag prenuptial agreement. Ngano man, ang mga silusan na siluso ang imong mga anak sa primero. Kay mo ingon man dahil ng mga anak, lain ang interes ni dad. Kana siguro atong balay diyang dapitas bulwa, kay dos andanas man na, konkreto pagyod, basik usan na sa interesan. Kung ikaw na ang mabana, ilugon ka na. Di ba?
mo nang mga panagana lugar, ang balaod may balog yun. Pugong yun taman sa ginawa. Anyway, wala natin igong panunuguras din sa ato karong pagpadaguban sa atong tulubanon. Salamat lang ta, kadyot lang ha. I hope I answered the question kang Mr. Arturo Asister, no? Sir, bayong hapon ni mo diha dapita sa Bulwa. Thank you so much. Manginaot ko nga dili nimo undangon ang pagpaminaw sa atong programa nga Nuda Veritas. Mabati kini kada Lunes, Miyerkules o Biyernes dinhi sa Radio Ultra. Thank you so much ha. Sangad sa to kauban nato dinhi ato sang basahon by the way ang topic nga pagisgutan na ni Ma'am Karugabi dinhi sa programa Kalipay nga Muluhutay. Malipay ang mga santo kung mamatay na sila, kadili na sila makasala sa Ginoo. Usbon ko, malipay ang mga santo kung mamatay na sila, kadili na sila makasala sa Ginoo. Inyo ning babati Lunes hangtod sa adlaw nga Biyernes uban ni Ultra Girly Gualberto Swan sa programa Kalipay nga Muluhutay. Sa tungkuyog kargopuna si GC James diring dapita sa Pikas nga Lawak uban ni Congressman Lordan Swan sa District 1 sa Cagayan de Oro og ni Aga Swan padayon Pilipino member sa City Council sa Dakbayan sa Cagayan de Oro. Kami magaingon ang tao nga limpyo kasing-kasing dili matarog tingali maglisod apan dili mahulog. Daghang salamat sa inyong pagpabinaw. Mayong hapon.